May tanong ako. Pag meron kang gustong puntahan na isang lugar, sino yung tatanungin mo paano makakarating doon sa lugar na yon? Yung tao ba na nakarating na doon sa lugar na yon? O yung taong naligaw papunta doon at hindi nakarating? O yung taong walang experience kung paano makarating doon pero may opinion? Gandang araw po. Ako po si RP ng Gym Tipo. Maganda na masagot natin yung tanong na yon kasi it involves talaga doon sa mga pang-araw-araw na desisyon na kailangan nating gawin di ba? So, pag minsan kasi may mga pinaplano tayong gawin sa buhay, no? Pero pag minsan nai-impluwensyahan tayo ng mga opinion ng iba't ibang mga tao. Ako, kagaya ko, dito sa mga vlogs ko, kung makikita mo doon sa mga comments na ginagawa ng iba't ibang tao, makikita mo meron doon mga nagko-comment na opinion nila based doon sa sarili nilang akala. Pero hindi based doon sa sarili nilang karanasan. Kagaya niya, sana may makita ako doon sa mga doon sa mga nagko-comment. Pwede ka kasing umutang sa bangko kahit wala ka pang existing na property. What I mean is, hindi ko kailangan pumunta ng bangko para umutang kasi meron ako sariling ibang property na para isanla. Okay? So, pwede ka umutang sa bangko ng pambili ng property na ang isasanla mo is yung property na bibilin mo. So, walang pinagkaiba to sa car loan. Pag mag-a-apply ka ng car loan, yung mismong kotse na gusto mong utangin, yun yung isasanla mo sa bangko. Si bangko, babayaran niya yon si dealer para do sa kotse na uutangin mo, pero yung papel na yon nakapangalan na sa'yo yon, di ba? Pero yon nakasanla sa bangko. So wala rin pinagkaiba yan doon sa home loan. Okay? Sa home loan, maghahanap ka lang ng seller or developer kapag ang gusto mong property na uutangin ay nasa isang subdivision. Hanap ka ng seller na willing na ma-home loan. I-apply mo home loan. Okay, kung makakita ka ng seller na papayag sa home loan at okay sa kanya, okay sa'yo, yung property na yon, ang susunod mong gagawin kasi niyan, pupunta ka sa bangko. Okay, kagaya ko. Ako, sa ngayon, ang pinagkakatiwalaan ko, yung BDO. BDO, sana naman. Si BDO kasi nakailang utang na tayo dyan. Okay, punta ka sa BDO, apply ka for home loan. So may mga requirements na kailangan doon. So ngayon, pag-apply mo ng requirements doon, kapag nakapasa ka doon sa qualifications na required ni BDO, ni bangko, ang susunod na gagawin dyan, si BDO, si bangko, kakausapin niya ngayon yung seller. Okay, sabihin ni bangko, seller, okay na to, approve yung loan ni buyer. Pwede mo nang ilipat yung property na yan sa pangalan ni buyer. Okay, kailangan ilipat ni seller yung titulo sa pangalan ni buyer. Pero ngayon, si bangko, ang ibibigay naman niya ngayon doon kay seller is letter of guarantee. Okay, nakalagay doon sa papel na yun, seller, pag nailipat mo na yung titulo sa pangalan ni buyer, ibabigay ko na sa iyo yung bayad. So, ganoon na mangyayari. Maraming hindi nakakaalam nun. So, pag minsan iniisip lang, may papayag ba na seller na ililipat ko yung property na yan sa titulo, sa pangalan ng buyer, pero di ko pa nakukuha yung complete na bayad, di ba? Would you believe, meron sa mga tao nakakaalam na may ganong klaseng sistema, may mga seller na nagbebenta ng home loan, pero hindi ng utang, pero hindi lahat. Especially yung hindi aware, hindi lahat papayag talaga doon. Pero posible. Yun yung sinasabi ko. So, yung information na binibigay ko kasi, importante na aware yung mga tao. Kasi, pag hindi ka aware dito, at ang akala mo lang, para makautang, kailangan meron na ako existing na property. Kailangan malaki na yung deposito ko sa bangko, which is hindi required na malaki yung deposito mo sa bangko. Pero advantage yun. Kung doon sa mag-a-apply ka ng loan, meron kang account. Pero hindi rin siya record doon. Diba? So, importante kasi na malaman mo na posible. Maaring mahirap.
Pero posible. Kasi lahat naman ng bagay, lalo na mga yung gusto natin mangyari, kailangan natin paghirapan yun eh. Pero importante may tamang knowledge. Okay, babalik tayo doon sa topic. So ngayon, kaya kung tinatanong yun, kasi nagkalat sa social media kasi yung mga opinion base sa doon sa pagkakaalam nila. Pero may mga tao kasi na nag-share ng kanilang experience. Yung taong alam na kung ano yung sasabihin kasi nagawa na niya. Kagaya ko. So, yung kauna-unahang bahay na binili ko, inutang ko sa bangko yon. So, home loan yon. Si seller, payag siya na yung home loan. Si bangko ngayon, nagbigay ng letter of guarantee kay seller na, "Oy, seller, lipat mo na yung, okay na si buyer. Ako, approve na yan. Ilipat mo lang yung titulo sa pangalan niya and then, ibibigay ko na sa'yo yung pera." So, ganon. So, personal na experience ko po yan, kaya alam ko na posible. Kung sa tingin nyo, sa opinion nyo, na mali po yung sinasabi ko, ang panahon naman natin yung age of internet na, pwede nyo i-search yan sa Google kung ano yung requirement or kung posible yung sinasabi ko. Okay? So, importante, kesa kasi may napanood ka or may nabasa ka doon sa mga comments na yon na naisip mo na, ay, oo nga, tama nga si Juan de la Cruz, no? Kasi talagang imposibleng makautang sa bangko pag wala ka pang sariling property. Pero kung malalaman mo yung totoo na pwede pala, lalakas yung loob mo. 'Di ba? At kagaya ko na bukod sa nakautang ako sa bangko, nabayaran ko rin ng buo yung utang ko sa bangko. 'Di ba? Importante yun eh kasi first step ng road sa financial journey mo is yung uutang ka ng pambili ng property. Okay? So yun ang nagawa ko. And then, sinishare ko rin paano ako nakabayad ng property, ng utang ko doon sa bangko. Paano? Kasi hindi naman doon matitigil eh. Ang common na mistake kasi ng mga umuutang sa bangko, pag umutang sila sa bangko, ang ibabayad nila doon is yung kinikita nila. Kunyari ako, nagtatrabaho ako sa opisina. Let's say, kumikita ako ng 30,000 isang buwan. Tapos i-allocate ko, kunyari lang, 5,000 isang buwan pang bayad sa utang ko sa bangko. So, pagkakuha ko ng sweldo, bayad ako doon sa utang ko sa bangko. Ganon. Siguro, majority yan, more than 80%. Siguro, ng mga umuutang sa bangko, na ang pambayad nila, sarili nilang pera. Or galing sa sweldo nila. Diba? Or sa negosyo nila. Pero ito naman yung natutunan ko. Okay. Yung experience ko, umutang ako sa bangko, pero ngayon, ang ginawa ko, naglagay ako ng isang maliit na gym. Yung maliit na gym na yon, kumikita yon. At yung kita na yon, yun ang tumutulong sa akin para makapagbayad doon sa utang ko sa bangko. So, 5 years to pay, 2019 ako umutang, 2024 bayad na ako sa BDO doon sa utang ko. Okay. May mga pagkakataon, hindi talaga sapat yung kikitain ng gym ko para pambayad ng 100% ng utang ko sa bangko. Pero, ang kagandahan nun, mag-abono man ako, konti na lang yung i-aabono ko. Bakit? Kasi kumita naman na yung gym eh. 'Di ba? Ang kagandahan kasi doon sa gym business na yun, pwedeng iwan ko doon sa bahay ko yun nang ako nagtatrabaho ako sa ibang lugar. Kasi wala naman akong inventory doon na kailangan kong isa-isahin or bibilin araw-araw. 'Di ba? So isang beses lang ako mamumuhunan. So given na nag-abono ako doon, iisipin ko lang, hindi abono kasi positive akong tao. Isipin ko kung ano man yung inilabas kong pera, yun yung natipid ko. Di ba? Nakatipid pa rin ako. Bakit? Kasi kung wala akong gym business, 100% ng pambayad sa utang sa magagaling sa sarili kong bulsa. Di ba? So ito yung kinukwento ko. Yung opinion ko is base sa isang tao na may actual na experience at successful na experience. Kasi hindi lahat ng may experience successful. Kaya ang tanong ko nga kanina, di ba? Sa una kong tanong, kanino ka magtatanong ng direksyon? Doon sa tao na nakapunta na successfully doon sa destinasyon na gusto mong marating, or doon sa taong pumunta doon pero naligaw, hindi nakapunta mismo doon sa gustong puntahan. Or yung pangatlong option, magtatanong ka ba sa taong walang experience talaga kung paano makakarating doon, di ba? So ito, kagaya nito, yung kay Sir Ray Jonel Lim or Sir RJ Lim. So si Sir RJ Lim, ano to, isa sa mga nanonood na mga videos natin dito sa sa YouTube at saka sa Facebook. So,
na-inspire natin siya na magtayo ng sariling gym, 'di ba? So ngayon, ang tanong niya, yun yung first step. Na-inspire natin siya, nagkaroon siya ng desire na magtayo ng gym. Okay, sige, magtatayo ako ng gym. Ngayon, doon sa sitwasyon ni Sir RJ, may possibility to may possibility to na pwede siya magtanong sa kaibigan niya. Yung kaibigan niya, pwedeng pinagtanungan niya ay nagsimula ng gym business pero nag-fail. Siyempre, pag tinanong mo ngayon, yung kaibigan mo na nag-start ng gym business pero nag-fail, ang sasabihin niya, negative. Diba? Sabi niya, ay pangit yan. Kasi nag-fail ako eh. Pero it doesn't mean na nag-fail siya, pangit yung business. Kagaya na sinasabi ko, ang gym business ay kagaya rin ng ibang negosyo na may posibilidad kumita at posibilidad malugi. Wala kasi negosyo makakapag-guarantee na kikita ka. Wala sa negosyo ang sikreto. Ang sikreto na sa mga taong nagpapatakbo at paano pinapatakbo to. So, kung magtatanong ka, siguro wag kang magtanong doon sa taong nag-try pero nag-fail. Kasi may possibility negative yung sasabihin nun, di ba? Or yung pangalawang option na sinabi ko, magtatanong ka ba paano magpatakbo ng gym business sa isang taong hindi nag-try man lang paano magpatakbo ng gym business? Kasi pwede opinion niya, kunyari lang, ang pinagtanungan mo, gym instructor. Ang pinagtanungan mo, tagabantay ng gym. O pinagtanungan mo, nag-gym. Di ba? Mahirap makakuha ng credible na opinion sa mga taong ito kasi iba kasi yung nagbuhat ka lang sa gym, iba yung nagtuturo ka lang sa gym, at iba yung nagbabantay ka lang sa gym. Magkaiba to. So, tong mga taong walang experience sa pagpapatakbo ng gym, pag tinanong mo sila, pwedeng positive pwedeng negative. Pero, hindi siya conclusive kung tutuusin kasi opinion lang kasi yon. Hindi yon base sa actual experience. Buti pa nga nagtanong ka doon sa nag-fail. Kasi doon sa nag-fail, pwede kasing yung failures niya, pakikinggan mo para nang sa ganun, kung itatry mo ngayon yung business na yan, iiwasan mo na yung failure niya. Diba? So may pakinabang ka pa doon sa opinion nung nag-fail. Pero yung tao wala mismong experience sa mismong pagnenegosyo, pakahirap nun. Pakahirap nun kasi it's either very, very positive ang sasabihin niyan or very, very negative na walang basihan. Diba? And last but not the least, yung pangatlong option or yung unang tinanong ko kanina, kanino ka magtatanong? Doon sa taong nakapunta successfully at nakabalik. So, ganun yung experience ko. Yun yung kagandahan dito kay Sir RJ. Ngayon, sa Gym Depot kasi, palibasa, dito siya kumuha ng gym equipment. Hindi lang gym equipment yung nakuha ni Sir RJ. Ang nakuha ni Sir RJ is gym business. Magkaiba yan. Kasi marami sa market na kaya mag-provide, makapag-supply ng mga gym equipment. Pero hindi lahat kayang mag-provide ng gym business tips. Diba? Kasi yung iba dyan, fabricator sila pero hindi successful yung gym business nila. Or fabricator sila pero wala silang sariling gym. Diba? So ano ituturo nila sa'yo? Kaya nila mag-deliver ng gym equipment, walang problema. Baka mas maganda pa nga sa gamit ko. Nandun yun. Pero ang ano ba yan? Pagandahan ka lang ba ng mga gym equipment or kailangan may know-how ka? Kailangan alam mo kung ano yung gagawin mo, paano magpapatakbo ng business. Kasi dito sa Gym Depot, kagaya ni Sir RJ Lim, di ba? Si Sir RJ Lim is from Pilila, Rizal, no? So, katulad ni Sir RJ Lim, hindi lang namin kami magde-deliver ng quality gym equipment. Ang kaya namin i-provide kay Sir RJ, kasi katulad niya, paano gagawin? Pagka kukuha ka ng permit, anong permits ang kailangan? Anong promo ang pwede mong gawin? Pag magsisimula ka ng gym business mo, anong promo ang dapat mong gawin pag nagsisimula na yung gym business mo? Magkano yung pricing? Importante yun. Kino-compute namin dito sa Gym Depot yun, ha? Hindi kami tumitingin sa taas kung magkano ang pricing. So may tamang pricing yan. Tinuturo din namin sa ano yan, sa mga kliyente. And ito, bihira kong banggitin to. At bihira at din na nakakaalam nito. Kailangan mo may waiver pagka magtatayo ka ng gym business. Yun yung pinoprovide namin sa kliyente. Bawat kliyente, binibigyan namin ng waiver yan. Yung waiver na yan, papipirma mo doon sa mga first-timer na magje-gym sa inyo.
na nakalagay doon na ikaw, wala kang pananagutan just in case na may mangyari sa kanila sa loob ng gym mo. So, yan, maaring first time mo narinig yan. Yan, maaring matagal ka na nagpapatakbo ng gym business mo pero hindi mo alam, kailangan pala may waiver. Di ba? Pero ito, caveat ha, beware. Hindi porket may waiver ka, wala ka nang pakialam at hindi mo na dapat asikasuhin at hindi ka na pwedeng habulin ng kliyente mo. Kasi, hindi yan absolute. Hindi yan, may nadapa, may nabalian, abala ka, nakapirma ka eh. Meron ka rin dapat gawin dyan. So, para maging valid sa'yo yung waiver na yan, meron din karampatang mga actions ang dapat mong gawin. Which is, yun yung tinuturo namin sa kliyente namin. Di ba? So, yun yung importante. So, kagaya niyan, may mga failures ako sa gym business, honestly. May mga failures ako. Unang-unang failure ko dyan, nagtiwala ako sa maling fabricator. Noong 2008, umorder ako nung gym equipment ko sa Arpapa. Kay Jojit. Niloko ako ni Jojit. Natakbuhan ako ng pera ni Jojit, di ba? So 50% ang nire-require ni Jojit na down payment. Let's say 100,000 yung order ko kay Jojit way back 2008. So 50,000 ang dineposito ko kay Jojit. So nung tinakbuhan ako ni Jojit, patay. Wala nang habol sa 50,000 pesos. Lumipad na. So yun, yung failure ko na yun, sinishare ko yun sa mga clients ko. Baka di rin sila aware na kaya sa Gym Depot, hindi po kami nagre-require ng 50%. Hindi po 50% ang down payment sa amin. 20,000 pesos. Yes. Regardless po yan, kahit pa 1,000,000 ang order mo, 20,000 pesos lang. 20,000 pesos. Pero, yung 20,000 pesos na yon, ang kulay nun supposed to be dapat black and red. Yan yung standard namin. Pero kung gusto mo ng ibang kulay, walang problema. 50,000 pesos naman ang down payment namin. Regardless yan, kahit ano pa ang halaga nung kukunin mo. Pero yung total mo, the same. Nagkaiba lang sa down payment. So, paano ko na i-share yun? Kasi nga, alam ko sa sarili ko, napakadelikado. Delikado. Sa panahon ngayon, magtitiwala ka sa isang taong napanood mo lang sa internet? Magda-down payment ka ng 50%? Ngayon, katulad yan, ang pinakamalaki namin package is worth 500,000 pesos. Kung 50% ang kailangan mong down payment, lalabas yan, 250,000 pesos, iaabot mo sa isang taong nakakilala mo lang sa internet. Iaabot mo yung 250,000 pesos na yon na wala ka pang nakikita, wala ka pang nakukuha. Delikado, di ba? So dito sa amin, 20,000 pesos lang. Tapos, babayaran mo lang ako kapag buo na yung order mo. Tapos na. Kagaya ngayon, yung kay Sir RJ Lim, makikita nyo sa video, proof of completion natin, bago niya ako bayaran, it's either, kung di siya makakapunta rito, mapapanood niya tong video na to. O, tapos na yung yung gamit ko na i-proof of completion na ni Sir RP. Pwede ko na bayaran. Or, kung malayo ka, nasa Visayas, Mindanao ka, nakita mo, wala kang time pumunta rito, pwede mo makita sa video na i-post ko na bago mo ko bayaran. Pero, kung talagang kailangan mong mag-ingat, mas maganda pumunta ka dito. Bago mo ko bayaran, makikita mo yung gamit mo na naka-assemble na. Matetesting mo muna bago mo ko bayaran. So, very, very safe yung pera mo. Diba? Ito ngayon yon. Bigyan kita example, which is ito, totoong nangyayari to. Yung 50%, let's say, nag-down payment ka ng 50% sa iba. Yung 50% na yan, would you believe, hindi naman yan mapupunta lahat sa'yo. Malaki ang possibility na yung 50% na nakuha sa'yo ay ibubuno, ipang-aabono para doon sa mas naunang project sa'yo. Okay, bakit? Kasi maaring nagalaw nung fabricator yung pera. Kasi iniisip niyan, nandiyan naman yung kita ko may tubo na ako dyan di ba? What if napasobra yung gastos ni fabricator? So, hindi siya mabuo-buo not unless may ibang tao magda-down payment na naman. So, yung down payment mo, may possibility na gagamitin sa ibang project para ma-deliver.
swerte ka pa nun. Kasi isa lang, what if, which is nangyayari din to. Dahil nga nagagastos ni fabricator yung pera, what if na yung abono mo hindi igagastos doon sa sinundan mo? Baka mamayas, dito igagastos yan doon sa isa pa na previously na nauna sa inyo. Nangyayari din po yan. So, ang mangyayari niyan, mag-aantay pa talaga ng may susunod na magda-down payment para ma-deliver yung gamit mo. Nung kapanahunan ko, nung di pa ako naloloko ni Jojit, ang option ko noon kay Jojit, yung ibang kasamahan ko na naloko rin ni Jojit, ang option nila, it's either kukunin na lang yung pera. Wala na makuha ang pera kay Jojit. Ang ginawa, kinukuha ngayon yung gym. Di ba may gym si Jojit? Kung ano yung gym niya, kukunin ko na yung gamit doon. Di ba? Or, pwedeng si Jojit, gagawa na lang kita ng equipment, pero pagkagawa ng equipment, aninipis na ng bakal. Mukha siyang maayos, pero wala ka ng option. Kasi naloko ka na kesa wala kang makuha. Di ba? So, may possibility ngayon na dahil nagagastos yung down payment mo, pwedeng substandard na yung makuha mong gamit. Di ba? Pero hindi dito sa Gym Depot. Kasi sabi ko nga, experience ko yan Ayoko nang maranasan ng mga kliyente ko. That's why 20,000 lang ang nire-require namin na down payment regardless pa yan gaano kalaki yung order mo. 'Di ba? At babayaran mo lang ako pag tapos na. Kasi pag punta mo rito sa Gym na Depot, pag nakita mo, katukin mo, buhatin mo, i-testing mo. Pag hindi mo feel kung sa tingin mo undergauge or pangit or manipis yung bakal, pwedeng hindi mo na ako bayaran. Ganun ako ka-confident na tiwala ko sa sarili ko na maayos ang mga gawa ko. Kasi kung babalik rin natin, kunyari lang sa iba, yung 50% na hiningi sa inyo na down payment, sa totoo lang, wala ka ng choice. Pagka hindi mo nagustuhan yung order mo, nakita mo manipis, nakita mo pangit, may option ka ba na wag na lang bayaran? Hindi. Ang laki na kasi nung nilabas mong pera. Di ba? Hindi katulad sa amin. Kung ayaw mo, pangit, manipis, 20,000 lang ang down payment mo. So, eto, kinukwento ko kasi to. Kasi isa to, doon sa mga naranasan kong failures. Nakarating naman ako Nakarating ako doon sa destination ko. Pero bago ko narating yung destinations ko, may mga struggles, may mga failures. Which is, tinuturo ko rin sa inyo. Kasi, tinan mo to, ang line kasi, parang fastest route yan from point A to point B. Pero hindi palaging diretso ang paglalakbay mo, 'di ba? So, bago marating yung isang destination, pag minsan may mga liko-liko, na flatan, nasiraan ng kotse, etc., etc., 'di ba? So ngayon, na pinapanood mo ako ngayon, sinasabi ko na sa iyo paano makakarating na mas mabilis. Hindi mo na kailangan paligoy-ligoy pa. At maiiwasan mong masiraan. Or maiiwasan mo magkaroon ng failures along the way. Kasi katulad niyan, kung nasiraan ka along the way, may possibility hindi ka na tumuloy doon sa destination mo, di ba? Pero dahil nga doon sa tinuturo ko, pwedeng maiwasan mo na maranasan yan. Or kung hindi mo maiwasan maranasan yan, tuturo ko sa iyo paano mag-ayos ng problema kasi pinagdaanan ko na ngayon. So I hope may natutunan kayo uli. Kung magtatanong ka ng direksyon, magtatanong ka ng opinion, magtanong ka doon sa mga taong may actual experience, may actual successful experience para may share niya sa iyo ng tama. Kasi pag nagkamali ka ng pagtatanungan, mali rin yung mabubuo mong plano. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.